8 hours naka-aircon. Sa akin okay lang kaysa mamatay sa init ang pamilya. Pero watch mo rin yung mag-overheat. 8 hours naka-aircon, ang sasakyan, siyempre buhay ang makina, 8 hours ka naka-idling, kesa naman daw mamatay ang pamilya. Ba't naman mamamatay? Kung halimbawa ba, nagpatay ka ng aircon, mamamatay na yung tao? Hindi po. Paano yung mga nakasakay sa jeep, nakasakay sa tricycle, at yung mga sasakyan na walang aircon, mga naka-owner type jeep? Ang dami po niyan. Mamamatay po ba yon? O kahit sabihin mo, nakatraffic ka na dyan, pag nawala ba yung aircon mo, mamamatay na. Okay mga kapatid, ito yung Toyota Fortuner 2017. Ito yung nakuha nating ATF. Hindi pa naman talaga siya katulad nung isang nagawa natin na sobrang itim na. Para malaman natin kung eksakto talaga yung dating nakalagay, ibabalik ko ngayon dito sa oil pan at dapat mamamantay lang siya dito. Kasi ito yung overflow natin eh. Yung automatic transmission nito, kapag check nyo, yung laman na fluid kung tama, siyempre ipapaandar rin nyo, tapos yung maiiwan dito na fluid, yun na yung tamang level nito. So ngayon, ang gagawin natin, ito, ibabalik ko dito, titignan natin kung ilan yung sobra na ATF na nakakarga dito. Sige nga, ibalik mo dito. Sige pa. Sige pa. Sige pa. Sige pa. Konti pa. Wala na. Oh. Ayan. Mga kapatid, ito yung tamang level ngayon ng ATF natin kapag nandito sa engine. Ngayon, bakit tayo may sobra? Ibig sabihin, ito ngayon, yung hinihigo kapag in-start mo. So yung excess na yan, hihigupin ng transmission yan kapag naka-start na. Ngayon, dapat ito yung matitira sa transmission habang naka-start yung engine. Oo. So hindi talaga siya dapat mauubos. Yung kapag naka-start yung engine nyo, hindi dapat mauubos dito sa oil pan. Nakapark ka, umiikot na yung ilang mga granahe doon, pati yung torque converter mo, umiikot na yon. Mga kapatid, ito dapat yung level ng oil or ng ATF sa loob ng iyong automatic transmission. Ngayon, pag may sumobra kasi dyan, pumapasok dito sa overflow. Yun yung ating tinitignan. Kapag naka-start, bubuksan natin tong overflow na yan. Pag may tumulo, over yon, sobra pa yon. Ngayon, pagka patak-patak na lang, sakto na ngayon kayo kasi nga lumevel na dito eh. So, sakto na yon. So, ibig sabihin, hindi talaga dapat nauubos yung laman kapag umaandar na ang sasakyan mo. Ngayon, pansinin nyo po, kung kulang pala ang ATF mo, ang nakakarga dyan, edi syempre, kapos na rin yung iaakyat niya doon sa system. Kung halimbawa, ganito yung kulang ng ATF mo, kapos na rin yung dami, yung content ng ATF na papasok doon sa system. Kaya nasisira eh. Kaya nagkakaproblema yung mga automatic transmission. So ngayon, bibilangin ko kung ilang quarts yan or ilang litro, ililipat ngayon namin ni JR doon yung nakuha natin na transmission fluid. Sa mga gustong mag-DIY, hindi nyo alam kung gaano karami, yung tinanggal nyo, bibilangin nyo. Para sa video natin, yung mga gustong mag-DIY, kapag mag-drain and refill lang kayo or talagang ibababa nyo yung oil pan, kung ilang litro yung bibili nyo na WS. Hindi nyo to pwedeng palitan ng ibang fluid, hindi sila pwedeng maghalo. Kasi ang WS ay synthetic yan na ATF. Kaya pag nasusunog yan, may makikita kayong mga synthetic residue. Ayan, oh. Sige nga, ganun yung mga. Oh. So yung mga synthetic residue na yan, pati yung nandito sa oil pan, sa magnet, yan yung cause. Pag ang oil ay nasusunog, yung fluid na yan. At manipis ang WS. Mas manipis siya ang kanyang viscosity compare sa T4 at compare doon sa ibang mga Dextron 3 or Dextron 4 na mga ATF. Okay, lipat mo na doon. Bilangin muna natin para eksakto tayo mamaya. Buhat ulit. So ito first time po. So yan, first time yan na mapapalitan ng fluid. Kaya ginawa ko talaga na galing sa stock, galing doon sa kanyang specs na galing pa ng original sa kasa or sa manufacturer, ito yung nakuha nating fluid. Kasi ang sabi nila sa WS, lifetime daw. Hindi po totoo yun. Pagkatapos ng warranty mo, palitan mo na talaga. Kasi yung lifetime na yun, sinasabi nila yun, hanggat warranty ka eh.
Walang makikialam. Pero meron silang check, inspection. Every 40,000 may inspection eh. Kaya kung nakita nila na ang fluid mo ay may problema, so ito, ilan na po tinakbo? 84? 64. O, 64 pa lang yan ah. Yung tinakbo niya. Pero 2017, matipid kayong magsasakyan. Dito pa lang yan, no? So, 64 lang. Oo. So, tama lang, mga kapatid, ha? Kapag kayo may mga ganitong klaseng sasakyan, huwag nyo nang panghinayangan kasi magkano lang naman 1 litrong 80 para ka lang nagpakain sa medyo masarap na restaurant, no? Palitan nyo na yung ATF nyo. Hindi naman makakasama yun, mas makakabuti po yun para hindi sunog. Okay, ito yung unang litro. Normally, nakaka5 litro talaga tayo, JR, no? RJ, no? Mga kapatid, ako'y tinanghali ng punta dito sa shop. Dumating ako, 9 AM na. Ngayon, may nauna pang tinrabaho kami. Pinalitan din ng ATF. Itong Toyota Hilux. Nakaalis na, nag-meet kami ni Sir. Pero tingnan nyo, ito naman yung nakuha sa kanya na ATF. Ganun yung mga Marco. Ay, isang kamay, yan. Oh. Yan po yung nakuhang ATF doon sa Toyota Hilux. Halos parehas din ang makina nito. Parehas din sila ng transmission, WS din. Tingnan nyo po, itim na. At napakalaking pasasalamat ng may-ari na napapanood nga yung mga vlogs natin. Kung ang ATF, pag binili mo bago, after ilang kilometers, after ilang years, mapula pa, yun talaga yung normal na. Pero kung ang ATF mo, ganito na yung nakuha mo, definitely, na-degrade na yan, talagang nasira na yung ATF mo. So, hindi na to healthy, hindi na yan maganda para sa transmission mo. Kaya talagang pwede kang magkaroon ng problema in the near future. So, tama lang, nagpalit po yan ng ATF. So, ito po, lagi ko po sasabihin sa inyo, yung WS, hindi po yan lifetime. Lifetime feel, habang iyan ay nasa warranty period. Pero kapag po ganitong sunog na, lifetime pa rin ba? Susundin mo pa rin ba yung sinasabing lifetime? Hindi na po. So, kayo pa rin ang magiging savior ng inyong mga transmission. So, lagi ko po sinasabi, pa-check up nyo. Wala namang masama kung ipa-check up nyo. Dito nga sa amin, libre naman ng check up. Kung maganda pa ang fluid, di namin pinapalitan. So, ganun po ang lagi nyong gagawin. Pa-check up nyo lang, magpalabas kayo ng konting fluid. Oh, hindi na po yan healthy. Putik na yan eh. No? Nasunog na yan. Nag-evaporate na yan. At nagbabarnish na yan. Tignan mo yung kamay ni Marco. Oh, ganun-ganunin mo. Oh, anong nararamdaman mo? Ha? May pakiramdam ka ba? Meron pala. Ang nakuha lang namin, 3.5. Pero kami, sa dami-dami ng mga nirefill namin ng mga transmission fluid dito sa shop, talaga pong ito ay lumalampas ng 4 na litro. Minsan 4.5, minsan 5 litro kapag nga nagpa-overflow na kami. So ito, 3.5 lang. So doon sa 64,000 na tinakbo nitong sasakyan na to at dito lang, maraming nabawas na fluid. Wala namang leak sa labas na. So, ibig sabihin, na-overheat din to ni Sir. Yan na nga ang resulta, maitim. Pag na-overheat, para ka lang naglagay ng tubig sa takure. Pag na-overheat, na kumukulo, nababawasan. Di ba? So, ito, nabawasan, kulang na siya. Timing talaga din si Sir dahil kapag kulang na yung ipinapasok sa system, tulad nung pinakita ko sa inyo kanina, nung nalagay na natin lahat dito yung fluid, may natira lang na kaunti. So, bakit kaunti lang yung pumapasok sa system pala? So, talaga makakasira yun. So, ito, kulang to ng halos 2 litro na ginagamit ni Sir. So, kung mapapabayaan nyo na ganyan ang inyong mga automatic transmission, na kulang ang inyong fluid, talaga pong masisira yan sa lalong madaling panahon. Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Ito pong muli ang inyong lingkod. Sasagot po ako sa inyong mga katanungan. Ay galing po kay Alan for Life. Ayan, Alan for Life. Sabi po niya, 100K ang WS ng Fortuner. Siguro ang sinasabi niya doon, 100,000 kilometers bago mo palitan ang WS World Standard na ATF ng Fortuner. Ayan, Sir Alan, nakita mo naman po yung ating unang video. Fortuner at yung Hilux, sunog ang kanilang mga ATF na WS. Si Fortuner, 64,000 kilometers lang po ang tinakbo. Alam mo po, Sir Alan, yung sinasabi mo nga po 100,000 kilometers na yan, yan po kasi yung nandoon yata sa service manual. Magpalit ka or kung kinakailangan ay mag-replace ka, mag-drain and refill ka ng iyong WS na ATF. Kung bibilangin po namin yung dami ng mga ino-overhaul naming automatic transmission, 10:2. 10 automatic transmission sa isang buwan
dalawa lamang na engine, na internal combustion engine. So ibig sabihin, mas maraming nasisira na automatic transmission compare dito sa mga makina natin. Sa makina natin, every 4 months, every 5 months, every 6 months, nagche-change oil ka. Pero dito, sa yung automatic transmission, hihintayin mo ba yung 100,000 kilometers na yan? Kung makikita mo naman na sunog na pala ang iyong automatic transmission fluid, ang WS. Ito nga po, ang ebidensya na yung 64,000 na tinakbo nitong Fortuner na to, ayan po ang nangyari sa kanyang ATF. Sunog na at maruming-marumi na, ang dami naming nakuhan dumi doon sa magnet. Ngayon, siyempre, kung nakita mo yan, hindi ka naman papayag na hindi yan palitan. Kaya nga po, yun ang ginawa namin dito sa Fortuner na to. Nga pong sinasabi na 100,000 kilometers na tinakbo niyan, kung yon ay ginamit mo doon sa normal driving condition. Ito pong may-ari nung Fortuner na nandito na pinagawa nga po sa amin, dito lang po nakatira yan. Bagamat 64,000 lang ang tinakbo ng kanyang automatic transmission ng kanyang Fortuner na yon. Yung tindi naman ng akyat baba mo dito sa Antipolo, papunta ka ng Ortigas, papunta ka ng Marcos Highway. Tapos yung waiting period, aminado siya ron dahil napanood nga niya itong ating mga vlogs. 3.5 liters lang ang nakuha naming ATF. Samantalang dapat yon ay 4 point something. Depende doon sa overflow. Pag tayo ay nagsusukat ng ATF nitong mga sasakyan na to, itong mga Fortuner, mga Hilux. So kanina po, nakapagkarga po kami ng 4 na mahigit na litro. At nung nagpa-overflow na po kami, ayun nga po, sakto na yon. So pero yung nakuha namin dito sa Fortuner na ginawa kanina, 3.5 liters lang po. Yung nandun sa manual, kung doon lang po kayo babase, ang pinakadelikado doon, mapapabayaan nyo na hindi siya palitan ng fluid, kailangan na pala. O kaya naman, kailangan mo na pala magdagdag dahil kaunti na yung fluid mo, hindi mo pa nagagawa dahil hinihintay mo itong sinabi ni Sir Alan for Life na 100,000 kilometers. Kaya kung ako po sa inyo, kahit saan lugar po kayo dito sa Pilipinas or sa ibang bansa pa, mga kapatid, lagi nyong i-check ang inyong automatic transmission fluid. Kahit na ano pang brand yan, kahit WS, T4, Repsol, kahit na anong brand po yan. Mga kapatid, i-check nyo lang, hindi naman po masama yun. At kung talagang maitim na at pag naamoy nyo, iba na yung amoy, mabaho na, sunog na, mag-drain and refill na po kayo. At itinuro ko naman po kanina kung paano nyo gagawin. Yung pag-sukat doon sa inyong ATF, tanggalin nyo na yung oil pan para malinis nyo na rin at matanggal nyo yung mga dumi. Hindi naman po mahirap mag-DIY sa mga ganitong klase ng trabaho. Sinabi din po nung may-ari nitong Fortuner na ito, hindi nga lang kami nakapagpakuha ng picture dahil ako'y namili ng gamit kanina, umalis ako sandali, hindi ko na siya naabutan. Sinabi rin po niya na meron silang group sa online, meron silang group sa FB. At yun nga daw po ang sinasabi, ang WS daw po ay lifetime. At yun nga po, sabi nitong si Alan for Life, 100,000 kilometers. Huwag nyo na pong asahan yun. Sa dami po ngayon na pinapakita namin sa inyo na talagang nasusunog itong mga automatic transmission fluid na to, itong WS, yung T4 at kahit ano pa, kahit Repsol pa po yan. Kayang-kayang masunog yan kasi po dito sa Pilipinas, dito sa Manila, hindi po normal driving ang kondisyon dito. Hindi po talaga. At tayo, kung magsasakyan tayo, talagang nasasagad natin. Ngayon, huwag niyo po akong ma-misinterpret na kapag traffic, papatayin niyo ang inyong makina. Hindi po. Normal pong mangyayari na naka-idling kayo. Ang sinabi ko po dito sa nakaraang kong vlog, ay sinare ko sa inyo yung experience ko nung nag-ondoy at kaunti na lang ang aking fuel, ang aking diesel, tapos sarado lahat ang mga gasolinahan, wala kang mabibilan, brown out, tapos stuck ka doon ng 7 oras diyan sa Marcos Highway. Ang sabi ko, pinatay ko na lang ang makina ko. So ngayon, ipinaliwanag ko rin po sa inyo, ano ba yung negative effect kapag ikaw ay naka-idling? Ayan, sa health, sa pollution, sa environment, at maging sa sasakyan mo mismo kung ano ang mangyayari. Kaya nga po mga kapatid, sana po, wag niyo akong ma-misinterpret doon dahil ako naman ganito eh. Kung halimbawa nga po sobrang init, umuulan pa, di ba? Tapos nandoon tayo sa loob ng sasakyan at matraffic ka halimbawa, sabihin na natin 30 minutes, sabihin na natin 1 oras. Bakit ko naman papatayin ng engine ko? 'Di ba? Bakit ko pababayaan din yung pamilya ko na mag-suffer? Yun nga lang, iisipin ko, ako naman mekaniko. Pag nasira na po yung sasakyan ko, gagawin ko. Pag nasira yung sasakyan ko, gagastos ako. Ganun lang naman talaga yung serbisyo sa atin ng ating mga sasakyan. Kaya nga po, since na-realize nyo na kung anong pwedeng mangyari, mga kapatid, choice nyo na po yan. Ito namang si Coot79. Ito po sabi niya,
1 week, pinatay ko ang truck ko, pero okay naman. Yan, 1 linggo daw niyang hindi pinatay yung truck niya, pero okay naman. Nako mga kapatid, yung may mga pag-aari, yung may mga trucks, yung may mga vans na pinarerentahan, or kung ano pang sasakyan niyan na pinambi-business nyo, at mayroon kayong driver, sabihin mo na pati yung mga taxi na yan, at mayroon kayong driver na ipinagagarahe nyo sa kanya ang inyong mga sasakyan, baka mamaya makatsyempo kayo. Katulad po nitong nag-message po sa atin na si Coot79. Sabi po niya 1 week na hindi niya pinatay ang kanyang truck. Sabi pa niya kanyang truck. Nako, kung sa kanya po yung truck na to, hindi niya gagawin. Dahil kung sinasabi niyang tama yung ginawa niya, ay nako, wala po sa inyo ngayon na magsasabi na yung ginawa niya ay tama. 1 week, hindi niya pinatay ang kanyang truck, pero okay naman daw. So, kung kayo po ang may-ari ng sasakyan na yan, at pinabiyabiyahin nyo sa ganitong klaseng mga driver, madali pong malalaspag ang inyong mga sasakyan. Alam nyo po ba, yung mga bumabiyahe ng probinsya na palaging sumasakay sa mga provincial bus, itong mga aircon bus, at pati na rin yung mga aircon bus na bumabiyahe dito sa EDSA, sa ating mga syudad. Alam nyo po ba na dalawa ang engine yan? Yung main engine at saka po yung kanyang power generator na engine, diesel engine. At iyon po ang magpapatakbo, ang magpapaikot ng compressor ng aircon, magbibigay ng na kuryente, yung pinaka-generator niya, diyan po sa mga bus na yan. So kapag mapapansin nyo sa terminal pa lang, habang nag-iipon na naghihintay ng pasahero, mga kapatid, bukas na yung aircon, lahat ng mga ilaw gumagana na kasi nga po, merong power generator yan na yun ang magiging bahala at taya diyan sa pagpapagana ng mga electricals niyan, pati nung compressor ng aircon or yung mismong aircon na ilalagay diyan. Ngayon, yung main engine, nakapatay pa yon. Kaya pag akyat ng driver, saka nyo pala makikita, i-start niya yung main engine. Kasi nga po, alam nila na kapag gamitin mo yung main engine na yan, habang naghihintay pa ng pasahero yan, hindi po tatagal itong mga malalaking makina ng mga bus na yan. Kaya po, itong si Coot79, panigurado, hindi po sa kanya yung sinasabi niyang truck na yan. Kasi kung sa kanya, hindi niya po yung papayagan na mangyari dahil talagang mabilis na masisira itong sasakyan na to. At pag nasira, magkano ang magpa-overhaul ng mga truck na yan? Magkano ang magpa-maintain? Kaya nga po, kawawa, yung mga may-ari ng mga ganitong sasakyan, kapag ang nakuha yung driver ay gagawing tulugan, itong mga sasakyan na ipinambabiyahe na pinagkukuhanan nila ng kanilang ikabubuhay. Sayang naman, patay kang truck ka. Alam nyo ba mga kapatid, sa ibang bansa, itong mga drivers na to, hanggat maaari ay dinidiscourage nila na bumiyahe sa gabi. O kaya naman, binibigyan po nila ito ng mga discounted na mga hotel accommodations para sa gabi, matutulog sila sa hotel na yon, ipapakita nila na sila ay nag-check-in doon, natulog sila doon sa kanilang opisina, ipapakita nila yon. At sigurado naman, itong may-ari, itong kumpanya na may pag-aari ng mga fleets na to, ng mga bus na to, ng mga trucks na to, ay matutuwa siya dahil hindi malalaspag yung makina ng kanyang sasakyan. Dahil kung hindi yan matutulog sa hotel, ang tutulugan yan, yung mga sasakyan na yan. Ano ba ang iniiwasan doon? Yung mahabang minor nga Nabiro mo, natutulog yung mga driver dyan, yung mga pahinante, tapos nakabukas ang aircon, naka-idle ang makina mo, ilang oras matutulog yan? Pinakamaigsi yung 6 na oras, biyahe na naman. Coot79, hanapin mo yung mga ganitong kumpanya para talagang bibigyan ka pa ng hotel accommodations para hindi mo tulugan itong mga sasakyan na inyong ginagamit. At ito naman po yung last na babasahin ko po sa inyo. Hindi ko na po ito sasagutin. Ngayon, kung gusto nyo pong sagutin, kung gusto nyo pong magkomento dito, ay free na free po kayo, libreng-libre. Para naman po itong si Sir Freddy Guzman 994 ay makabasa ng mga comments na galing po sa inyo. Ito po sabi niya, 8 hours naka-aircon. Sa akin okay lang, kaysa mamatay sa init ang pamilya. Pero watch mo rin yung mag-overheat. 8 hours naka-aircon, ang sasakyan, siyempre buhay ang makina, 8 hours ka naka-idling, kesa naman daw mamatay ang pamilya. Ba't naman mamamatay? Kung halimbawa ba, nagpatay ka ng aircon, mamamatay na yung tao? Hindi po, paano yung mga nakasakay sa jeep, nakasakay sa tricycle, at yung mga sasakyan na walang aircon, mga naka-owner type jeep. Ang dami po niyan. Mamamatay po ba yun? O kahit sabihin mo, nakatraffic ka na dyan, pag nawala ba yung aircon mo, mamamatay na. So, kayo na pong bahalang sumagot dyan. Bigyan nyo po ng magandang sagot. Ito pong sinasabi po ni Sir Freddy Guzman 994. Mga kapatid, kung napapansin nyo, meron akong ilaw dito
Eh kasi nga po, meron akong ginagawang sirkito. Eh, alam niyo na, medyo malabo na yung ating mata. So, kailangan ko ng additional na ilaw. Ayan, binababa ko dito. So, ito kasi nga, printed circuit board nito, may mga umido na. Kaya kailangan ko malaman kung saan nagka-problema. Baka nagkaroon ng putol doon sa linya, sa circuit board, at gagawin po natin. Nung araw, meron pa akong microscope, pero wala na, sira na yun ngayon dahil bihira na akong gumawa ng mga electronics. Mga kapatid, nagpapasalamat po ako. Maraming salamat po kay Sir Henry Fernandez at kay Miss Annie Fernandez. Mag-asawa po sila mula po sa Florida, USA. Yung pong crosswind po ni Sir Henry Fernandez ay talagang dinress up po namin dito sa aming shop. Yung kanya pong buong upholstery, lahat ng mga upuan ay pinare-upholster ko po yan dito sa Seatmate Antipolo. Binago lahat yung mga leather, tinanggal yung mga luma, pinalitan ng mga foam, at ipapakita ko po sa inyo, ayan, habang binababa kanina, yung mga upuan na to. So, ang amoy ngayon nitong sasakyan ni Sir Henry, kapag nailagay ko na itong mga bagong upuan, itong bagong reupholster na upuan, nako, para kayong bumili ng brand new. Kaya kanina pa lang, habang binababa yung mga upuan, nako, amoy brand new na yung sasakyan. Yun po ang amoy ng leather kapag po bago. Sir Henry Fernandez at Miss Annie Fernandez, maraming salamat po sa inyo. Kasi hindi lang po yung inyong crosswind ang aming ginawa. May bonus pa. Si Sir Henry po ang bumili ng aking Toyota Grandia. Ako po, nagustuhan po niya yung sasakyan ko at kailangan ko lang po kasi ng cash. Di ba? I need cash. Kaya po, naawa po sa akin itong mabait na si Sir Henry Fernandez mula po sa Florida, USA, at si Miss Annie Fernandez na kanyang asawa, binili po niya ng cash kanina yung aking pong Toyota Grandia, GL Grandia. Ang tawag ko nga po dyan ay si Grandi, G at Randy. O yun po, si Grandi. Babay na Grandi. Siguro sa susunod na mga pagkakataon, kung magkakaroon pa tayo ng pambili ulit, ay makakabili ulit tayo ng ganyang sasakyan na pangpamilya. Mga kapatid, maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang gabi po.